Kamusta mga ka-anime? Ngayong ka-anime, pag-usapan natin ang Bankai ni Renji Abaray. Makinig kayong mabuti ka-anime dahil maaaring ngayon nyo lamang ito maririnig o malalaman na para sa akin ay isang achievement. Dahil sa akin nyo nga ito unang nalaman. Ipapaliwanag ko sa inyo ang Bankai ni Renji. Bankai! ヒヒオザビマル Sa unang release ng Bankai ni Renji na may pangalan na kilala bilang Hiyori Sabimaru. Sa kanyang Bankai form na ito ay may anyo na tila isang malaking ahas. Ngayon ka-anime, kung napapaisip naman kayo, Kuya Rap Gem, pwede din naman maging anyo ng isang kalansay na dragon yon. Well ka-anime, based sa manga at sa anime, ito ay isang ahas. At ang kanyang baluti na bumabalot sa kanyang katawan ay ang kanyang spirit ng monkey. Para sa mga hindi pa nga nakakaalam, ang hihiyo ay ang ibig sabihin ay Baboon King. At ang Sabimaru naman ay ang snake tail. Ngayong ka-anime, pag-usapan natin ang dalawang uri ng Sanpakto Spirit. Ang una ay ang unggoy at ang pangalawa ay ang ahas. Uulitin ko ka-anime, sa kanyang Bankai form ay nagpapakita ang isang kalansay na ahas at ang monkey ay nagiging isang balabal lamang. Sa bawat pakikipaglaban ni Renji at pag-release niya ng kanyang Bankai ay ang laging nagpapakita lamang ay ang ahas at isang simpleng balabal lamang ang unggoy. Pero mga ka-anime, ayon kay Ichibi na hindi pa ito ang totoong Bankai ni Renji o hindi pa nga niya nare-release ang full potential ng kanyang sariling Bankai. Sa animal form ni Sabimaru ay may anyo ng isang unggoy at may buntot na isang ahas, kung saan ay mas dominante nga ang unggoy dito na tila siya ang kumukontrol sa ahas. Ngayon ka-anime, pag-usapan naman natin ang Sanpakto Rebellion Arc, kung saan ay nagpakita ng ibang form si Sabimaru bilang isang bata at isang adult form. Sa mga nakapanood nga ng arc na ito ay mapapansin nyo na mas nagdodominant o mas nakakalamang ang adult form o ang unggoy. Pero sa kanyang Bankai ay hindi pa nagpapakita ng totoong lakas ang unggoy na ito, dahil ang laging nagpapakita lamang sa kanyang kapangyarihan ay ang ahas. Ngayon ka-anime, para mas maunawaan nyo, i-discuss ko sa inyo ang chapter 564 dahil sa pag-atake na ginawa ni Masdi Masculine kay Renji na nagdulot ng isang pagsabog at inakala niya na natalo niya na nga si Renji Abaray. Huwag kang mag-alala, James. Ang isang star na kagaya ko at ang isang fans ay may iisang puso. Hanggat naririto ako ay hindi ka mamamatay. Ha? Ano ito? Isang malaking kalansay ng ahas? Ito ba ang sinasabi nilang Bankai? Kahit na nanghihina ka na at malapit ka ng mamatay ay tinawag mo pa rin ang iyong Bankai? Kaawa-awa ka. Teka, anong nangyayari? Ang kanyang Bankai ay nagpapalit ng anyo. Sa kabilang panel kung saan ay magkausap si Ichibi at si Renji. Mukhang hindi ito madali para sa iyo, Renji. Ang pangalan ng iyong Sanpakto ay isang kasinungalingan. Naikinagulat naman ni Renji ang sinabi ni Ichibi. Ang kasinungalingan ay parang hindi akma. Sabihin na natin na ang pangalan na ito ay hindi ito ang mismong kabuuhan niya. Kung ang pangalan na yan ang sinabi sa iyo ng iyong Sanpakto, ay maaaring hindi ka pa niya kinikilala ng lubos. Hindi matanggap ni Renji ang mga sinabi ni Ichibi dahil matagal na niyang kasama ang kanyang Sanpakto at madami na silang laban na pinagdaanan. Ayon naman kay Ichibi, kaya nga sinasabi ko sa iyo na hindi ito magiging madali sa iyo. Ituturo ko sa iyo kung ano ang totoong pangalan ng iyong Bankai. Na siya namang pagtataka ni Renji kung bakit ito sasabihin ng ganun lamang. Pero ayon naman kay Ichibi, alam mo ba na ang aking pangalan ay ibinigay pa ng Sun King? Ang Monako Oshi ay ang ibig sabihin ay nag-iisang may kakayahan na magbigay ng pangalan. Ako ang pumili ng pangalan ng bawat Sanpakto, maging ang Shikai at Bankai. Ang lahat ng nasa Soul Society ay ako ang nagbigay ng pangalan. At ang lahat ng pangalan ng Sanpakto na ginagawa pa lamang ni Otsunimaya hanggang sa bawat Shinigami user nito ay ako ang nagbigay ng pangalan nito. Sasabihin ko sa iyo ang totoong pangalan ng iyong Sabimaru's Bankai.
Pero kinakailangan mong makumbinsi si Sabimaru na kilalanin niya ang iyong kakayahan. Nang sa ganon ay pwede mo na siyang tawagin sa kanyang totoong pangalan. Sa kabilang panel, kung saan ay sinimulan na ngang tawagin ni Renji ang kanyang totoong Bankai. Bankai! So, Sabimaru! Ngayon ka-anime, pag-usapan natin ang kanyang bagong Bankai form na ito. Kanina ay sinabi ko na hindi pa ipinapakita ng kanyang Sanpakuto ang totoo nitong kapangyarihang Bankai. Dahil kalahati lamang ng buong kapangyarihan nila ang kanilang laging ipinapakita. But as of now ka-anime, kung mapapansin nyo, ang balabal na nasa balikat ni Renji ay nag-iba na nga ito. Bukod dito, ang dating mahabang Sabimaru na may malaahas na anyo ay nagbago na at lumiit na ito kumpara sa dati. At ang dating simpleng balabal ay naging isang malaking kamay na maaaring pang-atake ni Renji na nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas upang mapigilan si Masdi Masculine at mapinsala ito ng matindi. Isang Bankai na may dalawang entity na sa ngayon ay naging iisa at kinilala ang lakas ni Renji Abarai. Naramdaman ni Masdi Masculine ang lakas ni Renji at naisip niya na nagawang harangin ni Renji ang pinakamalakas niyang pag-atake. Dahil dito ay kinakailangan niya nang tapusin si Renji. Isang mabilis na pag-atake ang ginawa ni Masdi Masculine kung saan ay hinarang nga ito ng bagong Bankai ni Renji. Inaakala niya na ganun lamang kadali na masira ang Bankai na ito, pero nagkamali siya dahil mas malakas ang Bankai na ito kaysa sa kanya. Inihagis lamang siya ni Renji na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Pero dahil dito ay mas nagalit pa nga si Masdi Masculine na siyang pag-atake niya ng biglaan, na sinabayan naman ni Renji Abarai. Isang pag-atake na direktang tumama at bumutas sa tiyan ni Masdi Masculine. 勝たせてもらうぞ。そうサビマルセゲッテッパー。 Pero ang pag-atake na ito ay hindi lamang basta pag-atake ka-anime, dahil ito ay may halong pagsabog sa sinumang tatamaan nito na nagdulot upang masunog si Masdi Masculine. Malamang ang ilan sa ating mga ka-anime ay napapaisip na din na sa ngayon si Renji ay nasa isang captain level na nga. Sa bagong Bankai na ito ni Renji ay may kakayahan na nga siyang sumabay sa mga Stern Ritter. Bukod dito ay mas napalakas niya pa nga ang kanyang depensa at pag-atake. Gamit lamang ang kanyang malaking kamay ay maaari niyang gamitin itong pang-atake at maaari niya rin itong gamiting pansalag.